bawasan yung mga kainggitan nyo o yung mga inggit, ganun lang yun, bawasan nyo yung inggit nyo. Ayan na, Jonas One Punch Sultan nagbalik na, tagumpay sa kanyang laban sa Amerika. Hinaribas ang Amerikanong si Frank Gonzalez, pero mga Pinoy boxing fans, tila ba nakulangan si pinakitang bagsik ni Sultan dahil bakit hindi raw tinapos si Sultan ang laban by way of technical knockout? Ang current WBO Global Super Bantamweight Champion na si John Riel Casimero nagbigay na ng reaksyon patungkol sa medyo hindi pagkaintindihan ng kanyang team. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero bago yan ay huwag niyo po sanang kalimutan na gawin ito. Yo! Cuadro Alas 3-time world champion! So guys, please subscribe. Kwintong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Sa ikapito ng buwan ng Setyembre, Pilipinas time, sa White Sands Event Center sa Plant City, USA. Dito na winakasan ni Sultan ang mahigit kumulang 1.5 taon na walang laban dahil sa wakas nagbalik na ang One Punch at nakipagduelo kay Frank Gonzalez sa loob ng 8 rounds. Bagamat sa official weigh-in ay mas mabigat pa itong si Gonzalez kay Sultan. Pero pagdating sa laban ay talagang kitang-kita ang laki ng katawan ni Sultan kontra kay Gonzalez. Sa early rounds pa lang mga kwento ay napakaganda ng mapatama ni Sultan sa katawan ni Gonzalez at napakatalas din ng kanyang mga uppercuts na nasasapul itong si Gonzalez. Ipinakita ni Sultan na sa simula pa lang ng laban ay hindi siya nagdadalawang isip na lamunin nitong si Gonzalez. Si Gonzalez ay bilang lamang ang kanyang mga suntok na pinapakawalan. Palagi naghihintay ng tamang pagkakataon para makakounter kay Sultan. Pero pagsapit ng round 2 ay hinaribas si Sultan ng mga kombinasyon ang kalaban at napatihaya ito. Dito pa lang ay pinagpag na ni Sultan ang mga kalawang sa kanyang katawan at marami ang mga nagsabing mga noipi na dito na tatapusin ni Sultan ang laban. Pero matigas din ang kano at bumangon pa ito. Hanggang pagdating sa round 5 ay hindi na napigilan ni Sultan na ratratin ang kalaban. Napakaganda ng kanyang mga kombinasyon na pinakawalan katawan pagkatapos ay bigla sa muka at doon na niya nigulit si Gonzalez at kinamusta ang lona sa pagtapik ng kanyang gloves nito. Ibig sabihin, knockdown na naman pero hindi pa naapakan ang preno ni Sultan at 2 beses pang hinaribas ang kalaban at dito na binawasan si Sultan ng 2 puntos. Pero ganun pa man, hindi sapat ang 2 puntos na bawas sa inipong puntos ni Sultan sa laban. Kaya sa uli ay nagtagumpay si Sultan via unanimous decision. Si Sultan yun mga kwento ay may kartada na 19 wins, 6 losses at 11 knockouts. Habang si Gonzalez naman mga kwento ay meron na siyang 12 wins, 4 losses at 6 knockouts. Pero iba't iba naman ang naging reaksyon ng mga noipi sa laban ni Sultan. May nagsabing okay lang ang malaga ay nanalo siya. Pero ang iba naman ay nagsasabi na bakit hindi kayang talunin ni Sultan ang pipitsuging kalaban. Ang kalaban daw ay walang punching power, walang footworks, pero sobrang yakap boy lang. Pero bakit hindi kayang nagawa ni Sultan na tapusin ito? Paano na kaya ang makampiyon sa Bantamweight Division? Samantala, nagbigay na ng reaksyon ang angas ng Pinas sa kunting hindi pagkaunawaan sa kanyang team kaya tara ating panuorin. At video courtesy po tayo mga kwento sa YouTube channel na Cuadro Alas TV Vlog. Huwag tayo maingay. So wala naman akong naririnig guys. So focus kasi ako sa training at bahala na kayo kung ano man yung mga sinasabi ninyo. Basta ako, pag may laban, focus talaga ako sa training. Kasi alam ko naman, every laban may mga ganyan na issue lalabas eh. At kung ano din naman, at kung yung kay Stephen, alam nyo naman na sa Japan lang yung laban. So, pag sa Japan lang kasi, yan na yan. Ano ba? Pag sa Japan lang kasi yung laban guys. Dali lang ha. Dito tayo sa labas. Salita sa ako. Ha? About kay ano pala about kay Stephen. Ayan. About kay Stephen guys, sabi ko kasi na sa Japan lang naman kasi yung laban. Sa ngayon sa Japan, kasi may mga kaibigan ako ng mga trainer ko dati. So nandun si Ryan dito, si
si Ray Rais. So marami na tayong kaibigan, kaya hindi na natin kailangan papuntahin pa si Stephen kasi alam nyo naman mag-plate pa sa US papuntang Japan. So para mabawas na gasto ng natin diyan, marami naman kaibigan tayo. At huwag na kayong huwag na kayong mag-distract sa mga natin. Yung tayo, masaya tayo na may laban tayo, mapapalapit at mapapanalo natin yung laban. Yun lang naman At bakit kayo nag-ingay ngayon? Nung si Kuya Lod, nung hindi nakapunta ng mga laban ko, nag-ingay ba si Kuya Lod? Wala, di ba? Kaya ganun lang yun, guys. May mga bagay talaga na kailangan natin na hindi makapunta yung kaibigan natin, hindi makapunta yung mga mahal natin sa buhay. Alam nyo naman yun, guys, di ba? Yung kapatid ko, ilang beses na hindi nakapunta sa laban ko. Si Kuya Lods, si Sherlyn, pero hindi kami nag-ingay, hindi kami nagkaano lang sila na hindi sila lang yung kabila dahil nagpuputak-putak dahil hindi na natin sila pinapansin. Alam nyo naman, hindi talaga ako na ngayon ng Facebook kasi hindi na ako nag-open ng mga messenger ko. Pasensya na kayo kung hindi na ako kasi wala na akong panahon sa mga messenger si Kuya Lods na, kung may mga may mga tanong kayo, tanong nyo lang si Kuya Lods, tanong nyo lang sa mga kaibigan natin kung sinong mang itatanong nyo. Ako, hindi ko na to kailangan ibigkas sa inyo kasi hindi naman to kailangan na pagsabihan ko. Isasabi ko dito sa live dito. Pero yun, yung mga tao gustong marinig yung mga sinasabi ng iba. Ito yung masasabi ko, guys. Marami akong laban na hindi nakapunta si Kuya Lods. Wala kaming sinasabing mga talk shit o ano man yung mga pangyayari na bakit hindi nakapunta. Ganun lang yun. Kagaya lang yun. May mga bagay na hindi pupunta, may mga bagay na makapunta. Ganun lang yun, guys. Kaya bawasan yung mga kainggitan nyo, yung mga inggit. Ganun lang yun. Bawasan nyo yung inggit nyo. Alam nyo naman, kung nandyan ako sa harap nyo, alam nyo kung ano yung pagkatao natin. Mga kakwento, kung ano man ang napagdesisyonan ng Team Casimero ay wala na po tayong magagawa dyan, kundi intindihin na lang natin po sila at suportahan. Pero syempre sana, hangad natin na kung may hindi pagkaunawaan ay may dadaan lahat sa masinsinan, madamdaming usapan at kapatawaran kung may nagawa mang kamalian. Pero sa mga pangyayaring ito sa buhay ng boksingero ni Casimero, masasabi po natin na ambon lang yan at hindi ito bagyo. At kay Jonas Sultan naman, ayaw sa wakas na ipagpagmuna ang kalawang. Sa susunod na laban mo ay aming aabangan dahil lahat ng mga laban ng mga mandirigmang mga Pinoy ay handa po kaming kayo ay aming suportahan. At dyan, nagtarapaw sa ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At syempre, bago tayo magtarapaw sa mga kwento, i-shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kimoyski Vlog, kay kakwentong Nicolas de los Reyes, kay kakwentong Bimbo Perez, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.